May isang lugar sa Samar, na kung tawagin ay, Biringan. At ito ay hindi totoong lugar, kundi ito ay isang invincible city. Hindi ito pinag-uusapan ng karamihan kundi, bulong-bulungan lang. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang malaalamat, na lugar dito sa Pilipinas. Ang Biringan City. At ako si Jade Planet. At kung gusto mo ang mga ganitong kwento, ay maaari kang mag-subscribe para magiging updated ka sa mga latest pa nating upload. At bago tayo magsimula ay gusto ko munang pasalamatan si GP Movie Recap at sa iba pa nating taga-subaybay na siya ang nagmungkahi sa magiging paksa natin ngayon. At kung ikaw ay may gustong ipasaliksik, ay maaring gamitin ang ating comment section para ating tatalakayin sa susunod na video. Salamat po. Biringan. Familiar na ang karamihan sa atin patungkol dito, dahil palagi itong pinag-uusapan ng mga tao at alam nyo ba, kahit saan mang lupalop ka dito sa Pilipinas ay hindi ka mauubusan ng mga kwentong kakaiba, nakakamangha, kababalaghan na tiyak pupukaw sa ating mga imahinasyon. Ang tanong, gaano ba ito katotoo? At iyan ang ating tutuklasin. Ang kaalaman ay tanging bagay na hindi mananakaw ninuman. At ako si Jade Planet. Tara at samahan niyo akong lakbayin at tuklasin ang kalawakan. Ang Biringan ay isang halimbawa ng Flat Earth, Atlantis, at Eldorado na tinatawag na The Lost City o nawawala. Ngunit ibahin niyo ang Biringan. Ito ay Invincible City. Ang Biringan ay isang lugar na hindi mo pwedeng puntahan. Ang lugar na ito ay tago at sagrado. Para makapunta ka dito ay dapat kinakailangan na maimbitahan ka ng isang tao na nakatira dito gaya ng isang magandang babae na sinasabing engkantada o matipunong lalaki na sinasabi namang engkanto. O di kaya naman ay makadiscovery ka ng isang portal kung saan pwede kang lumusot dito at mapunta direkta sa Biringan. Isa sa mga maaaring lagusan ay ang mga malalaking bato, tagong mga puno at mga bukal na hindi madalas napupuntahan ng mga tao. Base sa aking pagsasaliksik ay isa sa pinakauna at sumikat talaga na kwento tungkol sa Biringan ay noong 1983. Sa kwento ay may 4 na kababaihan na naimbitahan na makipagpista sa isang lugar na may pangalang Biringan City sa Samar. Ang babae na nagpapapunta sa 4 na mag-aaral na mga babae ay may pangalang Carolina. Kaibigan ng 4 si Carolina at isang maganda, mayaman at matalinong babae. Sagot daw niya ang pamasahe ng 4 na babae papunta at pabalik ng Maynila. Siya nga pala, at kung bakit ko nailalahad sa inyo ang nasasabing kwento ay dahil sa 4 na mag-aaral ay isa ang hindi nakasama, at 3 lamang ang siyang nagpatuloy sa pagpunta sa Biringan. At pagkatapos ay wala nang anumang naging balita sa 3 magkaklase. Dahil sa mga impormasyon ng isa na hindi nakasama, nalaman ito ng pamilya ng 3 nawawala, nalaman nila na ang 3 ay nagpunta sa Biringan upang makipagpiesta. Walang sinayang na oras ang mga kaanak ng nawawala, mabilis silang nagtungo sa Samar, at pagdating sa Samar ay nagtanong-tanong sila. Pero sa kanilang pagtatanong, doon lamang nila nalaman ang malaalamat na kwento tungkol sa Biringan, at sinasabing wala talaga ito sa mapa. Ang lugar na iyon, ilang taon pa ang lumipas ay may napanaginipan ang isa sa 3 magkapatid ng nawawala, ang sabi sa panaginip nasa Biringan City daw siya, at maligaya na daw ito, at may sariling pamilya, at hindi na raw sila dapat mabahala, dahil maayos naman ang kanyang kalagayan. At doon naman sa lugar na iyon ay kasama nila si Carolina. Ilang buwan ang lumipas matapos ang panaginip, ang isa sa 3 nawawala ay nagpadala ng pisikal na sulat kamay sa kanyang pamilya, at ganon din ang kanyang sinabi. Maligaya na raw daw siya doon sa Biringan. Inilahad niya raw daw sa kanyang sulat na napakagandang syudad daw ito. Nagtataas ang mga gusali at nagsasaya ang mga tao, at sobrang lawak ng lugar na ito. At hindi lang yan ang malaalamat na kwento sa lugar na ito.
Nakakawalo kada buwan na may napapadpad na delivery man sa Samar at nagtatanong sa mga tao kung saan ang lugar ng Biringan City. Ito ay dahil may order sa kanilang produkto. At lahat ng ito ay naka-address sa Biringan. Ito pa ang nakakagulat, ang mga ito ay hindi parang sa Lazada o Shopee na cash on delivery. Ang lahat ng furnitures, appliances, sasakyan at sako-sakong semento ay fully paid na. Ang ibang package ay galing din sa ibang bansa, ang iba naman ay galing sa Maynila at Cebu. Hindi ito pinalagpas ng tabloid at mga dyaryo, naging headline ito noong 1980s. At nabanggit pa nila na ang Pilipinas daw ang pinakamayamang bansa, dahil sa isang diwata na may pangalang Carolina. At hindi pa dyan matatapos. May kwento naman ang isang barko na nag-deliver sa Biringan City at may karga itong maraming appliances at mga iba't ibang materyales. Sinabihan daw sila ng kliyente galing Biringan na i-deliver ang package bandang alas 7 ng gabi. Pagdating sa Biringan, laking gulat ng crew sa tanang buhay niya na makakita ng magandang lugar, puno ng ilaw at malalaking mansion at tao. Malinis ang lugar at lahat ng tao ay nakangiti. Dahil dito ay piniling hindi muna aalis ang lula ng barko. May isang babae silang nakausap doon at nagpatuloy sa kanyang bahay. Pero pagkagising nila ng umaga, ay laking gulat nila na wala na ang mga bahay, mga tao at naglalakihang mga mansyon na nakita nila noong gabi. Wala silang ibang nakita, at pagkagising nila kung hindi ang mga talahib at puno, bagamat base sa mga kwento. Ang Biringan daw ay isang napakagandang lugar, sa likod nito ay ang nakakakilabot na mga kwento. Ang Biringan daw ay pinamumunuan ng mga iba't ibang mga lamang lupa. Ang mga residente na nakatira dito ay ang mga sinasabing shape o shifters na mga nilalang na kayang manggaya ng mga anyo, parehong-pareho ang mga itsura nila sa atin. Pero base sa mga residente may isang palatandaan para masabi mo na ang isang tao na nakasalubong mo sa daan ay naninirahan sa Biringan, sila daw ay walang philtrum o yung guhit sa banda ng itaas ng ating labi. Isa rin daw itong sinyalis na ang isang tao na wala nito ay masasabi nating engkanto. Sa ngayon ay wala tayong sapat na basihan patungkol sa malaalamat na kwento ng Biringan, pero isa lang ang masasabi ko mga kaplanet, na ang lahat ng tao na nakakakita sa lugar na ito ay pare-pareho ang sinasabi, hindi nagkakalayo at malaki ang pagkakahalin tulad. Isa na siguro ang Biringan na tatatak sa ating mga Pilipino at tiyak na pupukaw sa ating imahinasyon. Hindi mo man ito maisip sa tuwing ikaw ay gising, ay tiyak sa iyong pagtulog ay sasagi sa isip mo kung papano, kung lahat ng ito ay totoo. Ano sa tingin nyo mga kaplanet ang patungkol sa videong ito? At maraming salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maaari kang mag-iwan ng iyong comment at mag-iwan ka na rin ng isang like at mag-subscribe. Peace out!